PBB Club 2.0. Fred Moser. Kaya pala lagi na si Save sa eviction, dahon may sponsor na bakla. Disclaimer. Ang commentary na ito ay personal na pagsusuri at talakayan lamang base sa mga kumakalat na pahayag sa social media at showbiz updates. Wala itong layuning manayra ng pagkatao ng sinumang housemate. Ang lahat ng nababanggit ay haka-haka at walang kumpirmadong ebidensya. Ang opinyong ito ay para sa diskusyon lamang. Simulan natin sa tanong na matagal nang umiikot sa komunidad ng PBB Club 2.0. Bakit nga ba si Fred Moser ay halos palaging safe tuwing eviction night? Hindi man siya ang pinakaingay sa loob ng bahay. Hindi rin siya laging sentro ng major issues. Pero sa kabila nito, tuloy-tuloy ang pananatili niya. At dito na nga pumasok ang isang mainit na chika na muling pinainit ng isang showbiz update na kumalat online. Ayon sa isang pahayag na iniuugnay kay OG Diaz, may source daw siyang nagsabing kaya raw palaging nasi save si Fred ay dahil may isang sponsor sa labas na gumagastos umano ng milyon-milyon para manatili siya sa loob ng bahay ni Kuya. Uulitin natin, ayon daw sa source, walang pruweba, walang dokumento, walang kumpirmasyon mula sa PBB management o kay Fred mismo. Pero dahil ito ay galing sa isang kilalang showbiz personality, natural lang na yumangay ito at pag-usapan ng netizens. Ngayon, himayin natin ito ng maayos. Una, posible ba talaga ang ganitong senaryo sa PBB? Kung pagbabasehan ang mechanics ng PBB, lalo na sa mga season na may voting system na nakadepende sa text, upvotes, o donations, malinaw na pera talaga ang isa sa pinakamalakas na salik para makapagligtas ng housemate. Hindi ito bago, hindi ito kakaiba, at hindi ito eksklusibo kay Fred. Sa mga nagdaang season ng PBB, ilang beses na rin nating narinig ang salitang malakas ang backers, solid ang supporters, buong pamilya at barangay ang bumoboto. Kung tutusin, kahit ordinaryong supporter lang, basta may kakayahang gumastos, pwedeng mag-ambag ng malaki sa boto. Kaya ang tanong, kung may isang tao o grupo na handang gumastos ng malaki para sa isang housemate, mali ba agad iyon? Dito nagkakahati-hati ang opinyon ng publiko. May nagsasabi na, pera-pera naman talaga ang PBB, so anong problema kung may gumagastos? May iba namang naniniwala na, nasa sapawan nito ang essence ng laro, lalo na kung may mas deserving pero kulang sa budget. Parehong may punto. Ngayon, puntahan natin ang mas sensitibong bahagi ng chika, ang pagbanggit sa personal na identity ng sinasabing sponsor. Dito tayo dapat maging maingat. Una sa lahat, walang masama kung sino man ang sumusuporta, anuman ang kanilang pagkatao. Hindi sukatan ng tama o mali ang identity ng isang supporter. Ang issue dito ay hindi kung sino sila, kundi kung totoo ba ang sinasabing impluwensya sa laro. At sa puntong ito, malinaw. Wala pa ring ebidensya. Kaya hindi patas na husgahan si Fred base lamang sa haka-haka. Isipin din natin ito. Si Fred ay nasa loob ng bahay ni Kuya, wala siyang kontrol sa kung sino ang bumoboto o gumagastos sa labas. Kahit sinong housemate, kung may sumusuporta sa kanila, hindi nila iyon kayang pigilan. Kung sakaling may taong kusang gumagastos para sa kanya, kasalanan ba niya iyon? Dito pumapasok ang mas malaking tanong tungkol sa sistema ng PBB. Ang PBB ba ay popularity contest, strategy game, o survival show na nakadepende sa resources sa labas? Marahil, halo-halo. Kaya kung may isang housemate na patuloy na nasa save, hindi agad ibig sabihin may daya. Maaaring may solid fanbase, maaaring tahimik pero may following. O maaaring sadyang mas organisado ang supporters niya. Tungkol naman sa komento ng ilang netizens na, lugi raw ang gumagastos ng milyon dahil hindi naman milyon ang premyo. Iyan ang desisyon ng supporter, hindi ng housemate. Sa huli, pera nila iyon. Ang mahalaga rito ay huwag nating gawing hatol ang chismis. Lalo na kung walang malinaw na katotohanan. Si Fred Moser, gaya ng ibang housemates, ay pumasok sa PBB na may pangarap. Hanggang walang lumalabas na opisyal na pahayag o ebidensya, mananatili itong usapan sa labas ng bahay ni Kuya. At para sa mga nanonood, magandang paalala ito na ang PBB ay hindi lang laban ng housemates. Laban din ito ng suporta, impluwensya, at sistema. Kaya sa inyo, Kabuzz Pinas, ano ang take ninyo? Normal lang ba ito sa PBB? O dapat bang baguhin ang sistema para mas maging patas? Ay comment nyo lang ang opinion ninyo. Pero tandaan, respetuhin natin ang bawat housemate. Dahil sa loob ng bahay ni Kuya, lahat sila ay naglalakad sa parehong pangarap.